Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Mga pinangalanan ni dating PCSO General Manager at dating Police Colonel Royina Garma na sangkot sa EJK dapat umanong ipatawag sa Quad Committee. PNP Chief General Romel Marbil pinagpapaliwanag ang mga dating hepe ng pambansang pulisya sa naging papel sa war on drugs. Big time oil price hike aarangkada bukas. Ilang grupo humihirit ng subsidiya. Sa MBC TV correspondents, bangkay ng lola natagpuan sa isang creek sa Malasique, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, John Amores suspendido mula sa paglalaro sa PBA Commissioner's Cup. Sa showbiz spotted, Chris Chuper nagpaalam na sa Love Radio at kanyang tambalang partner na si Nicole Hiala matapos ang 2 dekada. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pinas, una sa ating mga balita. Umapela ang human rights lawyer na si Nery Colmenares na ipatawag para humarap sa pagdinig ng Quad Committee ang mga pinangalanan ni retired Police Colonel Royina Garma na umano'y isangkot sa war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Kabilang dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan. Dapat ipatawag at humarap sa hearing ng Quad Committee ang mga pinangalanan ni retired Police Colonel Royina Garma na umunoy sangkot sa war on drugs na nagresulta sa extrajudicial killings ng nagdaang Duterte administration. Itong apela ni human rights lawyer Nery Colmenares sa pagharap sa hearing ng Quad Committee noong Biyernes na sumwentro sa issue ng EJ case. Sa hearing, binanggit ni Garma sa kanyang sinumpaang affidavit na si dating Pangulong Rodrigo Duterte umano ang may pakana ng reward system sa PNP kaya nagresulta ng talamak na patayan. Bukod kay dating Pangulong Duterte, idinawit ni Garma sina Senator Ronald Bato de la Rosa na noon ay hepe ng PNP at Senator Bongo na noon ay Special Assistant to the President. Umaapela si Colmenares sa Quadcom na ipatawag sa hearing ang dating Pangulo maging sina de la Rosa at Go para malaman ang katotohanan. Ngayon at lumalakas ng pag-asa ng mga pamilya na makamit ang hustisya dahil sa isinasagawang investigasyon ng Quadcom. Nanawagan din si Colmenares kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Department of Justice na i-turn over sa International Criminal Court ang affidavit ni Garma at Kerwin Espinosa para ganap ng makasuhan sa ICC sina Duterte at De La Rosa. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, ipinagkibit balikat lang ni Senator Ronald Bato de la Rosa at dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang pagdawit ni retired Colonel Royina Garma kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng extrajudicial killings. Ayon kay Senator Bato at Panelo, ginagamit lang umano ang investigasyon ng Quadcom para gibain ang mga Duterte at mga kaalyado nito. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Napakasinungaling na tao yan. Napakasinungaling talaga. Sobra magsinungaling. Ito ang reaksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginawang pagdawit sa kanya ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa sa nakaraang pagdinig ng House Quad Committee. Matatandaang sinabi ni Espinosa na si Senator Bato na nooy PNP chief ang pumilit umano sa kanya para idawit sina dating Senator Laila De Lima at Peter Lim sa isyu ng illegal na droga. Sa programang Damdaming Bayan, mariing pinabulaanan ni De La Rosa ang naging pahayag ni Espinosa.
Giit ng senador, hindi niya tinakot si Espinosa dahil sa kanya umano mismo nang galing na si Peter Lim ang kanyang source ng mga ipinagbabawal na gamot. Ano ba talaga? Sabi ko, saan ba talaga nanggaling yung source mo ng droga? Bakit ang dami yung droga? Sabi niya, sir, totoo lang sir, sabihin ko sir, ang source ko sir, minsan kay Peter Lim. Sabi ko, sino yung Peter Lim? Sa Cebu yan sir, yung Chinese sa Cebu. Tapos minsan kay General Luot. Nagulat nga ako kasi na General Luot ay premier eh. Bakit na-involve sa droga? Minsan kay Peter Lim, minsan kay General Luot. So, siya ang nagbulunta ng impormasyon na yan. Ayon pa kay Bato, hindi niya ipinadawit si De Lima dahil wala naman umano siyang kinalaman sa kasong isinampa laban sa dating senadora. Bukod sa pagdawit kay De La Rosa sa pagdinig sa Quadcom, itinuro rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang nagpondo umano ng reward system sa kasagsagan ng war on drugs, bagay na pinasinungalingan ng dati niyang legal counsel na si Attorney Salvador Panelo. Matatandang sinabi ni Garma na tinawagan umano siya ni dating Pangulong Duterte noong May 2016 para magpatulong sa pagpapatupad sa buong bansa ng umano'y Maladavaw model na giyera kontra droga. Ayon naman kay Panelo, mukha lamang tinakot at pinilit si Garma na sabihin ang kanyang mga isinalaysay sa pagdinig ng Kamara. Ang tingin ko as a lawyer, this was craftily made by a lawyer para yung namimilit si Royina Garma na ituro si Presidente at siraan si Presidente. Pinagbigyan niya, but at the same time, yung kanyang affidavit will never stand in court. Kaugnay nito, parehong naniniwala sina De La Rosa at Panelo na ginagamit lamang umano ang investigasyon ng Quadcom para gibain ang mga Duterte at mga kaalyado nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Emosyonal na nagsorry si dating Police Colonel at PCSO General Manager Royina Garma sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Sinabi ito ni Garma sa pagdinig ng House Quad Committee sa harap ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Ayon kay Garma, humihingi siya ng paumanhin sa ngalan ng kanyang mga naging tauhan noong siya ay Chief of Police sa Cebu City. Aminado rin ito na nagkaroon ng error sa paghuli sa mga drug suspects, ngunit iginiit na hindi niya kontrolado ang mga ito. And I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Sa iba pang mga balita, umaasa naman si Senator Sherwin Gatchalian na maisa sa batas ang anti-pogo bill bago magsara ang 19th Congress. Ayon sa senador, naniniwala siya na may oras pa na maaprubahan ng panukala, lalo't naaayon ito sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan ng ipagbawal ang pogo sa bansa sa December 31. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Nagpahayag ng paniniwala si Senador Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Ways and Means na malalagda ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas para sa total ban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO bago matapos ang 19th Congress sa June 2025. Tiwala si Gatchalian na may oras pa upang maaprubahan ang panukala bago magsara ang kasalukuyang Kongreso sa susunod na taon. Tingin ng senador, simple lang ang panukala dahil naayon ito sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan ng ipagbawal ang pogo sa bansa sa December 31, 2024. Sa bahagi ng Senado ay nakatakda ng magpulong ang kanilang binuong Technical Working Group o TWG ng Senate Committee on Ways and Means. Ito'y sa araw ng Huwebes upang gawing pulido ang anti-pogo bill. Tiniyak ni Gatchalian na priority ito ng kanyang komite para magtugma ang kanilang panukala sa bersyon ng anti-pogo bill na inaprubahan sa Kamara de Representantes. Una nito ay nangako si Senador Risa Hontiveros ng Senate Committee on Women and Children na isa na lang ang kanilang kailangan para matapos ng investigasyon sa operasyon ng pogo sa bansa.
Sisikapin umano ni Hontiveros na mapaharap sa uling hearing ang naarestong sinasabing big boss ng Pogo sa Laguna na si Liu Dong dahil sa paunang report ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ay may connection umano ito sa iba't ibang mga Pogo operations sa bansa. Hindi malayong may kaugnayan ito sa itinayong Pogo Hub sa Bambantarlac na iniuugnay kay dismissed Mayor Go Huaping alias Alice Go. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso sa mga motorista, kasado ng ipatupad ng iba't ibang kumpanya ng langis ang halos sa 3 pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Sa magkakahiwalay na abiso, 2 pesos and 65 centavos ang itataas ng kada litro ng gasolina, habang 2 pesos and 70 centavos naman sa diesel. Tataas din ng 2 pesos and 60 centavos ang kada litro ng kerosene. Nitong nakaraang linggo, tumaas ng 1 peso and 20 centavos ang diesel, 70 centavos sa kerosene at walang naging paggalaw sa gasolina. May desisyon na ang PBA sa Northport player na si John Amores matapos nitong masangkot sa isang shooting incident sa Lumban, Laguna. Magugunitang kinasuhan ng attempted homicide si Amores pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Ang pahayag at desisyon ng liga tutukan sa report na ito. Pinatawan ng PBA ang Northport player na si John Amores ng suspensyon mula sa paglalaro sa paparating na Season 49 Commissioner's Cup. Ito ay kasunod ng pagkakasangkot ni Amores sa insidente ng pamamaril sa Lumban, Laguna. Sa anunsyo ng Legal Counsel ng Liga ni si Attorney Ogie Nervasa at PBA Commissioner Willie Marshall, sinabi na walang matatanggap na anumang bayad o sahod ang 24-year-old player habang ito ay suspendido. Fortunately, this is not the first time that John Amores had been involved in violence, which instances will no longer be enumerated herein. In coordination with the management of Northport, the Commissioner has decided that John Amores will be suspended for all his games in the next conference of the PBA's 49th season without pay for conduct detrimental to the league. Dagdag pa ni Nervasa, para makabalik si Amores sa paglalaro sa PBA, kailangan itong dumaan sa counseling na dapat ay aprobado rin mismo ng liga. Sa kabila nito, papayagan pa rin dumalo sa mga practice ng team ang manlalaro habang siya ay suspendido. Samantala, sinabi ni Marshall na nakipag-ugnayan ito sa Games Amusements Boards o GAB patungkol sa ginawang desisyon at nilinaw na nagbase sila sa patakaran ng PBA na nilabag ni Amores at hindi direktang may kaugnayan sa kinasangkutan niyang kaso. Magugunitang kasama ni Amores ang kanyang kapatid na kinasuhan ng attempted homicide dahil sa nangyaring insidente sa isang basketball game sa Laguna. Nakalaya rin ang mga ito di kalaunan matapos magpiyansa. Sa aming pagbabalik, Philippine men's football team makakaharap ang Tajikistan sa bronze medal match ng King's Cup. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Negosasyon sa pag-e-export ng durian sa New Zealand, ikinakasa ayon kay PBBM. NAIA Terminal 4 muling bubuksan sa Pebrero ng susunod na taon matapos ang ginawang renovation. Sa MBC TV Sports, Philippine men's football team makakaharap ang Tajikistan sa Bronze Medal Match Cup ng King's Cup. At sa Showbiz Spotted, Thai BL couple na Jimmy C ng award-winning Last Twilight series dinagsa sa kanilang solo fan meet-up sa UP Diliman. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan,
Pinagpapaliwanag ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil ang mga dating hepe ng PNP sa kanilang naging papel sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Kasunod ito ng mga isiniwalat ni dating PCSO General Manager at retired Police Lieutenant Colonel Royina Garma ukol sa cash reward system sa pagpatay sa mga drug suspect. Unang naging PNP chief ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpatupad ng anti-drug war campaign si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinundan siya ng iba pang mga PNP chief na kinabibilangan nila Generals Oscar Albayalde, Archie Francisco Gamboa, late Camilo Casculan, Debold Sinas, Guillermo Eliazar at Leonardo Carlos. Si retired Lieutenant General Vicente Danao Jr. naman ay naging officer in charge ng PNP sa huling bahagi ng Duterte administration. Una nang sinabi ni Garma sa investigasyon ng Quad Committee ng Kamara na nagbigay noon ng cash incentives ang PNP na mula 20,000 piso hanggang 1 milyong piso sa mga nakakapatay na mga drug suspect. Samantala, haharap naman sa unang command conference ang Philippine National Police kasama ang bagong Department of Interior and Local Government o DILG Secretary na si John Vic Remulla. Inaasahang tatalakayin ni Secretary Remulla ang plano nitong structural reform sa pagpupulong na gaganapin ngayong araw. Ang iba pang detalye ihahatid sa atin ni Edniel Parosa. Haharap sa unang command conference sa pambansang pulisya kasama ang bagong Interior Department Secretary na si John Vic Remulla. Pupulungin ni Remulla ang PNP sa Campo Crame ngayong araw kung saan inaasahang matatalakay ang plano nitong structural reform. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, hamdaang hanay na ipresenta kay Remulla ang naging basihan ng promotion sa transfer ng mga pulis lalo na nitong mga nakalipas na linggo. Una na kasing sinabi ng bagong opisyal na sisilipin niya ang palakasan system sa loob ng PNP. Yes po sir, dito po sa sinasabi po na palakasan po na ang PNP naman po ay may mga existing policies po para po maiwasan na po nitong mga palakasan, particularly sa promotion po at pagde-designate po ng mga particularly mga senior officers po natin. Kasado ang command conference mamayang tanghali. Kasado ang command conference ngayong tanghali kasama si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at mga matataas na opisyal ng pulisya. Samantala, mangyayari ang meeting isang araw makaraang ipanawagan ni Marbil ang pagpapaliwanag ng mga nagdaang PNP chiefs hinggil sa patayan ng nagdaang war on drugs. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, walang balak humirit ng taas pasahe ang grupong Piston sa kabila ng nakaamba na big-time oil price hike. Pero ang hirit ng Transport Group, fuel subsidy mula sa gobyerno. Ang mga detalye ihatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Go ahead, Giselle. Joel, walang balak ang grupong Piston na hinirit ng taas pasahe. Go ahead, Giselle. Isa pa? Hello, Joel, walang balak ang grupong Piston na humirit ng taas pasahe sa kabila ng nakaamba ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Piston Pasay Secretary Marilyn Batitan, batid nila na lalo lang mahihirapan yung mga commuter sakaling magkaroon ng taas pasahe, lalo't sipa rin daw yung presyo ng mga bilihin ngayon. Pero humihirat ang Transport Group ng fuel subsidy mula sa gobyerno upang maibsangan ng latay ng big-time oil price hike. Nauuwi lang daw sa krudong. Babalikan natin ng report na yan ni Giselle Ricafort. Samantala, pinag-usapan nila Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Christopher Lacson ang posibilidad ng
pag-export ng durian sa New Zealand. Ito ay sa gitna ng lumalagong ugnayan sa larangan ng kalakalan at ekonomiya at mas pinatibay na diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa. Ang buong detalye sa ulat ni Rose Babiera. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan ng makakapasok ang durian sa merkado ng New Zealand. Ito ay matapos inanunsyo ng Pangulo na isa sa mga tinalakay nila ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa bilateral meeting kasabay ng ASEAN 2024 ay ang posibleng pag-e-export ng Pilipinas ng durian sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyan ang pakikipag-ugnayan ng mga leader ng bansa sa mga sangay ng gobyerno na inaasahan nilang manguna sa pagkamit ng hangaring ito. Kabilang diyan ang Department of Agriculture sa Pilipinas at Ministry for Primary Industries sa New Zealand. Sa pagpupulong, binigyang diin ni Prime Minister Luxon ang lumalagong ugnayan ng New Zealand at Pilipinas sa larangan ng edukasyon, seguridad, kalakalan at ekonomiya. Kabilang na riyan ang progreso sa palitan ng mga bansa ng mga produkto gaya ng sibuyas at pinya. Kamakailan, matatanda ang humiling ang New Zealand ng akses sa merkado ng Pilipinas para sa sibuyas. Abril din ng taong ito nang ilabas ang Philippine-New Zealand Joint Statement ng opisyal na bumisita si Luxon sa bansa. Sa ngayon, layong mas palakasin pa ang diplomasya sa pagitan ng mga bansa. Kasabay ng isinasagawang proposed roadmap to Comprehensive Partnership 2024 to 2025 at inaasahan na makompleto sa pagsapit ng ika-60 selebrasyon ng pagkakatatag ng ugnayan ng dalawang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, sa ating ulat panahon ngayong Lunes, nagbabalik ang bugso ng easterlies sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Tinatayang magpapaulan ito sa bahagi ng Cagayan Valley, Isabela, Aurora at Quezon Province. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan din ang mararanasan sa Batanes dahil naman po yan sa shear line o ang salubungan ng mainit at malamig na hangin. Habang maaliwalas na panahon na may tsansa lamang ng localized thunderstorms ang mararanasan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, wala pa rin tayong binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman walang problema kung kayo ay gagala, kasama ang tropa o pamilya, pero syempre as always, magbaon pa rin po palagi ng payong. Lulubog naman ang araw mamayang 5:37 ng hapon. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pansamantalang isasara ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 4 simula sa November 4. Ayon sa NNIC, ito'y upang bigyang daan ang gagawing safety upgrades at renovation sa pinakalumang terminal na sisimulan sa November 6. Layo nitong mas maging komportable at epesyente para sa mga pasahero ang Terminal 4. Dahil dito, ire-relocate muna sa Terminal 2 ang mga flights sa nasabing terminal tulad ng Air Swift, Sunlight at Sebgo. Inaasahang bubuksan muli sa February 2025 ang nasabing terminal. Higit 400 OFWs na ang umuwi ng Pilipinas mula sa Lebanon. Ito ang inihayag sa DZRH ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ayon kay Kakdak, voluntaryong nag-avail ng repatriation ang naturang mga OFW dahil sa lumalalang kaguluhan sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah. Bukod dito, may karagdagang halos 570 Pinoy ang nagpahayag din na kanilang pagnanais na makabalik na sa Pilipinas. Mahigit 200 sa mga ito ay may hawak ng booking tickets habang mahigit 300 naman ang naghihintay pa ng proseso mula sa Lebanese immigration. Mula pa ito nung last year, nung pumutok ang sigalot ay pinag-utos kaagad ng ating Pangulo na tulungan ang mga OFWs natin na nanais na umuwi. Meron pa tayong higit kumulang mga 350 who are still waiting to be processed. Nag-uuma
Umapaw sa kilig ng Philonomnoms ang buong UP Theater sa muling pagbabalik ng Last Twilight IBL stars Jimmy C para sa kanilang solo fan meeting. Bumuhos man ang napakalakas na ulan, dumagundong pa rin ang buong theater sa kanilang back-to-back kilig performances, kwelang banatan at nag-uumapaw na chemistry on stage. Ang Jimmy C, game na game ring sumabak sa isang telepathy game, gayon din sa isang roleplay challenge kung saan on the spot na nagpalit ng script ang dalawa mula sa ilang eksena sa Last Twilight. At syempre, nagpasiklab naman ang special guest nilang si William na nakatanggap ng standing ovation sa kanyang pasabog na vocals nang kantahin nito ang official soundtrack ng award-winning series. Samantala, kilig na kilig naman si Sam na Jimmy C superfan since the pandemic. From the start, I was there and ngayon nandito pa rin po ako. I cannot. Hindi ko na alam talaga sasabihin ko, but I love you, Jimmy C. Kasi kanina talaga naiiyak na ako. Hindi lang ako umiyak kasi sabihin nila, oh, iyak ko pero okay lang. Pinuri naman ni Noel ang anyay top-notch acting ng Jimmy C. Top-notch acting, talagang every episode talagang iiyak ka. So ito lang yung series talaga na halos every episode talaga lumuha ako. Ibinahagi naman ni IC ang pinaka nagustuhan niya sa Last Twilight. Hindi lang siya basta drama, pero meron siyang mga life lessons ka rin na matututunan. Yung character, especially yung character development ni Mok, from sobrang bad boy niya, kung paano siya nagbago because of Day. At may mensahe naman si Renzel para sa TIBL Stars. So, Jimmy and Sia, keep doing your best. I know na nandito lang kami, palaging sumusuporta sa inyo. Tampok sa Last Twilight ang madamdaming kwento ng pagkakaibigan, pag-ibig at pag-asa na nagsimula sa masaklap na pagbagsak ng karera ng nooy tinitingalang badminton player na si Day. Mula rito sa UP Theater para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Hinihilang generator set ng isang trailer truck kumalas at sumalpok sa poste ng telco sa Antipolo, Rizal. Sa MBC TV correspondents, Oplan kaluluwa para sa undas, pinaghahandaan ng Davao LGU. Sa trending and viral show, 1988 art collection ng isang museum sa Netherlands, aksidenteng naitapon ng empleyado matapos mapagkamalang basura. Sa MBC TV Sports, Philippine Men's Football Team makakaharap ang Tajikistan sa bronze medal match ng Kings Cup. At sa Showbiz Spotted, Chris Chuper nagpaalam na sa Love Radio at kanyang tambalan partner na si Nicole Liala matapos ang 2 dekada. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, atin ang balikan ng ulat ni Giselle Ricafort ukol sa reaksyon ng ilang transport o sa reaksyon ng grupong Piston kaugnay pa rin sa big-time oil price hike na ipatutupad bukas. Giselle Ricafort. Walang bakang Piston na humirit ng taas pagkakalian ng malaki ang taas presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, batid na lalo lang mahihirapan yung mga commuter sakaling magkaroon ng taas pasahe, lalo sipa pa rin ang presyo ng mga bilihin ngayon. Pero ihirat ang transport group ng fuel subsidy mula sa gobyerno upang ma-extend daw yung latay ng time oil price hike. Nauuwi lang daw kasi sa crudo ang kakarampot nilang kinikita, lalo pa sa malalang trapiko at walang pasok ang estudyante. Gayon din yung mga kawani ng gobyerno sa Maynila at Pasay City. 800 ang nagagastos nila sa diesel sa isang buong araw. Nang 800 ang 1,200 piso naman ang naiuwi nilang kita sa kanilang pamilya. Pinaiikot lang umano ng mga oil company ang mga shipper dahil sila magtaas ng presyo. Kasunod naman ng lamang sa rollback. Ayon sa Department of Energy, tataas ng 2 pesos and 65 centavos sa petrol na gasolina, 2 pesos and 60 centavos sa kerosene, habang 2 pesos and 70 centavos naman sa diesel. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Suggestion na lang namin, baka pwedeng sa oil subsidy na lang para sa mga driver.
kasi apektado rin ang commuter, isa rin akong commuter. Dahil sa ngayon kahirap ng pasada namin, halos napupunta lang o lahat sa crudo, sa panggas namin. Dapat naman magbigay sila. Maraming salamat Giselle Ricafort, nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Nangunguna naman sa Pulse Asia Survey ang bagay na isinusulong ng Trabaho Party List bilang mga plataporma nito. Kabilang dyan ang mapalakas ang job creation, livelihood generation at financial literacy. Sa iba pang detalye, nagbabalik si Edniel Parosa. Pangunahing hiling ng mga Pilipino sa mga kandidato sa halalan, batay sa survey, ang mapalakas ang job creation, livelihood generation at financial literacy, bagay na isinusulong ng Trabaho Party List bilang mga plataporma nito. Batay sa kinomisyong survey ng Strat-based Group sa Pulse Asia nitong Setyembre, mayorya ng mga Pilipino o 57% ng taong bayan ang naniniwala na ang paglikha ng trabaho at hanap buhay ay ang pinakamahalagang isyong dapat isama ng mga kandidato sa darating na halalan. Pumangalawa sa naturang survey ang investment-led economic growth na pinili ng 44% ng survey respondents, kasunod ng pagpuksa sa korupsyon na may 41% na bilang. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, lahat ng ito ay kabilang sa isinusulong na plataporma ng grupo upang mapalago di lamang ang trabaho at ekonomiya, pati na rin ang antas ng pamumuhay ng mga manggagawa. Nauna nang inihayag ng Trabaho Party List na masusi nitong tututukan ang mga solusyon sa tinatawag na most urgent national concerns, gaya na lamang ng pagkontrol ng inflation at pagdagdag ng hanap buhay. Naniniwala rin ang grupo na mahalagang pagkakaroon ng representasyon ng Trabaho Party List sa Kongreso upang maisabatas sa mga mahalagang benepisyo para sa mga manggagawang Pinoy. Giit ni Attorney Espiritu, hindi sapat na umasa lamang sa wage increase upang tugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Dapat din umanong isama ang mga non-wage benefit sa pagpapabuti ng pamumuhay ng bawat manggagawa. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumalpok sa poste ng Telco ang isang generator set na hinihila ng isang trailer truck sa Barangay San Jose sa Antipolo, Rizal nitong linggo ng madaling araw. Kuha sa CCTV ang pagbulusok at pagsalpok ng generator set na kumala sa truck na pagmamay-ari ng isang construction company. Base sa investigasyon, mula Laguna ang trailer truck at papunta sana sa Cavite. Maswerteng walang napaulat na nasaktan sa nangyaring aksidente. Ayon kay Antipolo Mayor June Yanares, kaagad nagsagawa ng clearing at flushing operations sa naturang lugar. Natagpuan naman ang bangkay ng 77 anyos na lola sa isang creek sa Malasiki, Pangasinan. Ayon sa ulat ng pulisya, Oktubre 10 nang i-report ng mga kaanak ng biktima na ito ay nawawala. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Lola na tagpuang patay sa creek sa Malasiki, Pangasinan. Palutang-lutang ng matagpuan ng kanyang mga kamag-anak ang 77 anyos na lola na unang inireport ito sa PNP na nawawala sa bayan ng Malasiki. Ito'y kinilala na si Chulinda Panuringan Ramos, residente ng Barangay Aliaga, Malasiki. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Palaylay, unang nag-report sa pulisya ang pinsan nito na si Josephine na nawawala ang biktima noong pang October 10. Hanggang sa paghahanap kahapon ay nakita ito na lumulutong na sa creek sa Sitio Capis, Barangay Aliaga. Pinaniniwala ang naglakad sa gilid ng creek ang biktima at ito ay nadulas at nahulog hanggang sa ito ay tuluyang nalunod. Nadala pa ito sa Malasiki Municipal Hospital ang biktima na idiniklarang dead on arrival na ni Dr. Eleanor Mejia. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristarquit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
3 ang napaulat na sugatan sa naganap na vehicular accident sa kahabaan ng Roman Superhighway, Barangay Imelda, Samal, Bataan, alas 5:50 kahapon. Sa ulat na Samal PNP, habang tinatahak umano ng Isuzu Flammable ang nasabing highway na dinadrive ito ni Joel Olete, 32 anyos, residente ng Camarines Sur, na biglang tumawid ng alanganin sa highway sa daraanan ng tanker truck ang tricycle na kolong-kolong na may sakay na 2 pasahero na dinadrive ito ni Pablo Baino, 57 anyos, residente ng Barangay Imelda, Samal. Nahagip ang tricycle na kolong-kolong na nagresulta ito na pagkakasugat ang driver at mga sakay nito na sina Brenda Hosapat, 50 anyos, at isang 11 anyos na estudyante na babae na pawang residente sa lugar. Agad na isinugod ang mga biktima sa paggamutan sa Bataan General Hospital sa lungsod ng Balanga. Habang hawak na ngayon ng Samal PNP ang driver na nasabing tanker truck. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37. Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa 3.4 million pesos na laga ng umano'y illegal na droga ang na-recover ng City Drug Enforcement Unit o CDEU at Police Station 8 ng Bacolod City Police Office sa isinigawang drug buy bust operation sa Purok Halo Block sa Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez, hepe ng CDEU ng BCPO, ang suspect na naaresto, kinilala na si Ken Tixon, 28 anyos, residente ng Paho Street, Capitol Heights Subdivision, Barangay Villamonte ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Benitez, na-recover sa suspect ang 8 knot tied ng suspected shabu na more or less 500 grams at nagkakalaga ng 3.4 million pesos. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng football, makakalaban ng Pilipinas ang bansang Tajikistan para sa 3rd place ng 2024 Kings Cup ngayong araw. Magugulit ang bigong makapasok sa finals ng Philippine Men's Football Team matapos dominahin ng Thailand sa unang laban nito noong Biyernes. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Makakaharap ng Philippine Men's National Football Team ang Tajikistan ngayong araw, October 14, para sa bronze medal match ng 50th Kings Cup na gaganapin sa Thailand. Yan ay kasunod ng 1-3 loss ng Nationals laban sa pambato ng host team noong Biyernes. Susubukan ng Filipino footballers na bumawi sa pagkatalo ng mga ito sa Tajikistan sa nagdaang bronze medal match din sa Merdeka Cup sa Malaysia, kung saan nakuha ng kalaban ang 3-4 win dahil sa penalty. Para sa head coach na si Albert Capellas, umaasa itong sapat ang hunger at aggressiveness ng team mula sa pagkatalo sa Thailand para masecure ang una nilang pagkapanalo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Magugunit ang sinabi ni Capellas na naging maganda ang laro ng Nationals kontra host team. Pero dahil sa pagkaantala ng game sa 25th minute ng laro dahil sa buhos ng ulan, nawala umano ang momentum ng mga ito. Idagdag pa ang red card na natanggap ng team captain na si Amani Aguinaldo dahil sa dangerous tackle. Mamaya 5:30 ng gabi, muling sasabak ang Philippine team sa Tinsulano Stadium sa Songkhla, Thailand para sa 3rd place match. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Era. Ganyan inilarawan ang pamamaalam bilang tambala ng veteran radio DJs na sina Nicole Yala at Chris Chuper. Ito'y matapos i-anunsyo ng binansagang Cambio King ng Love Radio ang kanyang pagtakbo bilang konsehal sa Lukban, Quezon. Narito ang aking report. Nagsama sa huling pagkakataon ng tambalang Nicole Yala at Chris Chuper noong Biyernes, October 11. Matapos kasi ang 2 dekada, opisyal nang nagpaalam ang binansagang Cambio King sa Love Radio. Yung ganitong klase ng relationship, of course, mawawala man tayo sa radyo, but for sure, sa personal na buhay ko, dala-dala ko yon until my last breath. Until No, don't cry! Ang dalawang kilala sa kanilang kwelang tsikahan, kulitan at walang humpay na tawanan na silayang mag-iyakan. Honestly, hindi ako ready.
Paano ba yun? Paano ba mag-let go ng 20 years? At matapos nga ang kanilang pamamaalam bilang tambalan, pinaunlakan nila kung sila'y makakwentuhan. Marami namang twist and turns ang buhay. Yung mga pilot twist, di ba? Gaya nito, kahit ako personally, di ba, sa akin yung nanggaling yung balita, pero ako nagugulat din ako sa mga nangyayari. And yun nga, everything happens for a reason. Ang lahat nga sila after parang totoo na to. And in fact, yung lagi nagpa-prank sa akin, tinanong ko siya, hey, it's your cue para sabihin na it's a prank. Pero walang nagsabi. Pero bukod sa kanyang pagpasok sa politika, may mas malalim pa palang dahilan si Chris Chuper o Adrian Policena sa tunay na buhay sa kanyang pagbibitiw bilang DJ. That's one of the reasons. Yung nasabay lang talaga lahat. Pero if it's just politics, I don't think I will say yes. Kaya nung nag-send siya sa akin ng medyo lengthy message, his first lengthy message in 20 years. yung parang it came out from the message yung about the family, and then I fully understood in a way. That's real. Kumbaga the decision is not parang mainly tied to parang going to the direction of public service, but it's coupled with the decision of parang prioritizing your time with your family. So for the longest time talaga I realized, grabe, hindi ko pala talaga nakakasama literal yung nanay at tatay ko, and I saw them. Tanda na sila. Ngayong taon nga, ipinagdiwang ng tambalan ang kanilang 20th anniversary sa radyo, kung saan noong nakaraang buwan, kanilang binigyang katuparan ang pangarap ng 20 magkasintahan na maselyuhan ang kanilang pag-iibigan sa pamamagitan ng inorganisang Kasalang Bayan. Bukod sa kanilang programa sa radyo na umarangkada sa loob ng 20 years, may inilabas ding libro at inilunsad na podcast show ang tambalan na sinuportahan din ng kanilang tambalanista. Kaya naman, sa finale show ng dalawa, bumuho sa mga komento ng magkahalong gulat at lungkot mula sa mga tambalanistang ika nga nila'y naging bisyo na ang pakikinig sa kanila. And of course, sa huli na lang, final extra bilang tambalan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay na mga iba. Yun! Para sa MBC TV Network News, ito pa ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At syempre, good luck din sa mga tatahakin ni Cambio King, Chris Chuper. At iyan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Meron na lamang po tayong 72 days bago ang araw ng Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.